Okay. Saan tayo? With regards to application from opening till end, no opening guides, then of course a basic tutorial lang dito sa Philidor's Defense. So this game is a bullet. If you can see, 1 minute with 1 second increment. So hindi ganun ka-sharp pero uh, nakiklear there's enough time to apply yung basic principles and rules to hopefully win the game. So Philidor starts with e4, okay, then e5, then after knight f3, then d6. So this is yung Philidor's defense. So this opening is considered as very passive for black. Hindi ito masyadong ginagamit na sa tournament play. But again, dahil doon, hindi na masyadong familiar yung mga players dito. And this is slightly inferior sa black pero nahihirapan ang white to break through it. Minsan, nag-overreach yung white, creating weaknesses on his part. So, makikita natin dito, ang talagang most efficient reply ng white dito is d4. Okay, so, pinipressure kagad yan. Yung central pawn. And then, yan, so, knight d6, book line yan, standard. Okay, so, wala lang natin to. Most common line dito is itong bishop c4. Okay, so ang purpose ng bishop c4 is, of course, nagpuput ang pressure dito. Ano pa, ito yung weakest point naman sa opening ng bawat kingdom kasi hari lang nagpo-protect siya. So, may threat na knight dito. Okay, so pero isa sa pinaka threat dito is to take yung pawn, take, then queen dito. Threatening checkmate. Ang hirap iparin yan or i-defend kasi kung knight i-defend sa rito, open to, may bishop. Kainin. Mate. So, normal theory niya, pag ganyan, ang book line niya is this. Okay? So, ano yun? Pinaprevent lang yung queen jump dito. Okay? If ever mag-knight dito, yung pressure, you can go here. Kasi ito, knight na to, blinak niya na tong bishop na to. So, yung bishop cannot take the knight. Kung pabalik-balik, and then that's draw. Okay? So start tayo ulit. For e4 yan. Then, ito yung Philidor. Okay? Ito nangyari sa game is kinain niya. So, hindi yan masyadong recommended, pero madalas mangyari yan kasi pag beginner, starting level, pag may nakita kakainin ka agad. So technically, very close to equal to. So, again, ito, ang threat lang na ito, put pressure dito sa knight kasi knight lang nagde-defend sa pawn. So, take it, then eventually, malalaglag yung pawn. Okay? So, pero ang line talaga dito, more efficient yung bishop c4. Kasi again, dalawa yung threat. Okay? Threat is queen dito. Okay? And knight dito. Now, you cannot parry both. Parehong pressure yan. Hindi mo masasalag. Mamimili ka kung anong dedepensa mo. Kung ito yung depensa mo muna. For example, nagdito ka, para ma-prevent yung knight jump, nagdito ka. Ayan, nakita mo. Mali ka na kagad. Ayan na. Hindi mo na ma-stop. Pag knight dito. Pag knight dito, to defend, kakainin lang yan. So, okay. So, mas better, ito pa rin yung tinitira. So, ang purpose na ito, binibigyan rin yung avenue yung queen mo at kinokontrol siyempre ito to central squares.
Okay? So, kung titira naman siya dito, again, tulad kanina, dito lang. Okay? Purpose mo na dito is uh, just to equalize, just to look for exchanges. For example, yan, dinagdagan yung pressure. Tatlo na yung matake. Yan dito ka lang. Look for exchanges. O sabihin dyan, pag kinain mo, much better ito pang kaya mo. Although double pa niya, meron kang open file passer mo. Pagbabalik siya dito. Meron kang open file dito to put pressure in exchange. At makikita mo, equalize na yan. So balik tayo. Yung nangyari sa game, kinain niya. Then dito, again, threaten niya kainan. So, this one, mas inferior. Bakit? Kasi titira mo rin naman to. At pag tira na ito, may free tempo. Kailangan umalis yung bishop. So again, much better dito sa diagonal ng bishop na to. To keep pressure dito. Dito wala siyang ginagawa dyan. Kinakagat niya pawn na. So that will give you idea din pag sa kayo namimili kung saan kayo magmamaneuver. Of course, kung kayo sa better. So ito, eventually dito rin pupunta yan. So ito again, basic instinct lang, prophylaxis sa possible knight jump. Although hindi naman talaga may immediate threat kasi wala naman yung bishop dito. So, yan. So, makikita nyo, nagigain na ng slight advantage yung black dahil doon sa misplacement ng pieces. Okay. Ngayon, EMP na yan. Ito tinitira. Ito, mag-iingat kayo ng bumit sa king side or sa mga pawns sa king kung saan nakakasal yung king nyo kasi minsan nagkikreate ng weakness. But this one helps because meron yung escape score yung hari. Eventually, kung magpapalit-palit, which is usually happening, merong background mate. Pwede ka mga mate ng rook dito. So, ito wala nang possible background mate kasi may escape square na. Parang sayang din yung free tempo. Gagalaw kasi ito. Magtatapon rin siya ng move. Ayan. So, ito muna. Ngayon, dito magpaplano ka na. So, ano yung purpose mo? Ano yung plan mo? Diba? So, basically, this is, pag tinignan mo sa human assessment, this is equal. Pantay yung pawn structure, pantay yung pieces. Okay, so, pero alam mo na engine, medyo advantage yung block dito dahil sa misplacement. Okay? So, sa una, sabi ko nga, kung ikaw yung nakadevelop, maghahanap ka ng mga hanging or mga weaknesses ng kalaban. So, ito, weakness to. Pwede mo rin naman atakihin yan dyan. Diba? So, of course, priority may pieces. So, as you can see, ang value ng bishop and knight is almost equal, actually, depending na sa position. But on most positions, mas advantage yung bishop. So, because mas maraming position na open or semi-open. But sa open, semi-open, ang position is mas malakas yung bishop. Pag close position, knight kasi yung knight jump between close positions. So, pero madalas naman open or semi-open. This you can say is pretty open or semi-open kasi ito lang naman yung pawn na nag-lock. So, other, open yung mga lines, yung mga diagonal. So, this is open position. Mas malakas ang bishop dito. So, advantages kung ma-exchange mo yung knight mo sa bishop. So, ang pinakamabilis na ma-exchange mo, syempre, dito. Kasi kung dito ka nang tatalon, atras yung bishop dito. Pero kung dito, makukuha mo na yung bishop, may exchange mo. So, nagkakaroon ka ng slight advantage. Okay, ang problem dito, again, pag kayo titira, lagi niyong gawing habit, lalo na pag beginner pa kayo, tapos lagi kayong prone to blunder. Okay. Ano yung magiging consequences pag meron kayo igagalaw na pesa? Sigurado may consequences yan. Tuwing gagalaw mo yung pesa mo, tulad sa nabi ko dati, meron kang mabibitawan na line, square, something. Okay, so this night, apparently, ano ba yung inaan niya, dinidepend siya night na to. Pero kung siya dyan, okay lang kasi ito naman is well defended.
Depensa ng bishop, queen, pawn. So, wala yan. Pero itong pawn na to, siya lang nagdedepensa dyan. So, pag minove mo ka agad dyan, to go on ahead with your plan na eliminate yung bishop exchange to knight, edi babagsak ka to, talo ka na, blunder na. Okay? So, kaya ito tinira. Okay? So, kasi ano ba pwede magdepensa dito sa pawn na to para makatalo yung knight, di ba? Pwede ito. So, saan pupunta to? Dito. So, again, bago ka maglagay ng kahit anong pyesa sa square, i-check mo. So, yung sinasabi ko yung asterisk para safe ka. Ano yung asterisk? Ito, form asterisk. Straight lines pointing to the square na gusto mong puntahan. Pag gusto mong punta dito, check mo. Oh, meron ba kumukontra sa diagonal na kalaban? Wala. Knight, wala. Sa horizontal, wala. Pero yung vertical yun, may queen. So, hindi kakainin lang yan. Blunder. So, it goes everywhere. So, ito, ano yung immediate pwede makadefend dyan? Ito. So, pag pinunta mo naman yung queen dito, ano yung mabibitawan mo? May bibitawan yung bishop. Wala na yung defense sa bishop. But the point is, wala namang ma-attacking kalaban dyan. Di rin niya ma-utilize. Tatanong dito, knight dito. Ito, di makakatalin dito. May pawn nga. So, this is perfectly safe para makontinue natin yung plan natin to eliminate or exchange yung knight natin to bishop para may tayong konting advantage. Okay? Now, remember, sa open position, mas malakas ng konti ang bishop versus knight kaysa sa knight. Ngayon, sa ganung position din, yung two bishops, lalo pang na-amplify. So, two bishops very, very strong on open or semi-open positions. Okay, so ito, tumira siya rito ang ginawa niya. So, pumitaw na siya. Sabi ko, ano ba yung changes? Pumitaw na siya doon sa versus sa knight, pero meron siyang bagong threat. Ano yung bagong threat niya? Ito, binibigyan pressure. Kaya sa dala ng mga attack dyan, again, hindi ka na naman makatanong dito. Bakit? Sabi ko, pag tumalong ka, anong changes? May mga bibitaw siya. Bibitaw mo na naman to. Pero, dinidepensa ng queen, di ba? Pero, ang point is, dalawa na ngayon yung matake. Huwag mo yan, laglag na naman to. Okay? So, again, ang focus natin, purpose natin for now, ang plan natin, which is lagi kayo magpagka-create ang plan para doon kayo pupunta. Doon yung pupunta yung goal nyo. Is to exchange our knights to his bishop. To gain a slight advantage, kasi wala pa tayong nakikita immediate advantage. Hindi naman tayo makadevelop. Of course, sa opening, development ang pinaka-priority. But this one, we cannot develop. Kasi itong bishop na to, nahaharangan. Okay? So, pag nakamove tong knight na to, makaka-develop na yan. So, but hindi nga makagalaw kasi napako tayo dito sa defense pawn na to. But, in this case, pagka-atras ng bishop na ito, magiging target din to. Pwede natin siyang kunin din using our other knight. So, yun ang ginawa. Okay? So, yan. So, niremind niya, sabi ko dito, kung niya dyan yan nilagay, agad dyan niya inatras. So, nandiyan na siya sa diagonal na yan. Okay? Anyway, fulfill na natin yung purpose natin na exchange nga ito. Meron na tayong pair of bishops. Siya isa lang ang bishop niya. So, di ba? Makita mo yung evaluation rin ng computer. Alam niya, oh. So, advantage yung black. Yes, so white. So, again, tuloy pa rin tayo. Ayun na. Kasi ito, nawala na yung bishop. Isa na lang yung knight. So, we can freely continue pa rin para eliminate yung other bishop niya to gain more advantage. So, ito, sabi ko, titira ka laban mo. Makikita mo ano yung purpose niya. Wala na may ibang purpose to, hindi mo siya pwede pumunta dyan. Purpose niya pumunta dito. Okay, this square is protected by the pawn. At pag kinain mo, ikaw naman, parang walang purpose yung ginawa mo na bawasan ka ng pair of bishops. Wala namang compensation. Okay, so, a move, since dyan, ang pinaka-logical dyan is prevent mo. Diba? So, paano mape-prevent siya tumalon dyan? Dito. Ang problem dito, mag-check ka na naman. So, pag move niyan, sabi ko nga, ano ba yung mga binitawan niya? Binitawan niya itong squares na to. So, magiging medyo weakness to. Pero, okay lang ba yan? Kasi pag inatake, pwede mo nang depensa ng king. So, this is okay. Kaya ang point dito, meron ba tayong pwedeng interpolation? So, ito, kainin muna natin dahil yan naman ang purpose natin eh. Hindi naman siya tatalon dyan dahil kailangan niyang bawiin muna.
then that's when we can push. Okay, so, ayan, meron na tayong pair of bishops. Okay, then, tuloy na tayo dun sa ano niya, sa prevention plan niya na strengthen yung position ng knight. So, ayan. So, remember, ito, bullet to. So, napakabilis na ito, 1 minute lang. Ina-apply lang natin yung mga basic opening principles, basic rules, preventing yung opponent na doon sa plan niya, at paano natin execute yung plan natin. So, na-execute na natin yung plan natin. We have two pairs of bishop compared sa dalawang knight. At this is a semi-open position, so definitely, mas advantageous itong two bishops. Makikita mo naman yan, 0.6, sinasabi may slight advantage. So, bakit mas malakas ang bishop sa open lines? Pag close, yan, no? Walang kwenta bishop, blockaded eh. Ang knight nakakatalon sa ganyan. Pero pag open line, ang bishop, pwede siyang umatake sa side na to. Paglipad niya doon, nakatake siya doon. Kung knight yan, ang dami niya maneuver bago pumunta sa isang side. Pumunta sa bishop, isang talon lang. Diba? Naka-atake na kagad siya doon sa other corner ng board. So, kaya mas malakas yan. Tapos, pag pair pa, sobrang lakas. Bakit? Tingnan niyo yan. Halos makupo niya yung buong wing. Kontrolado niyo both colored squares, black and white. So, may kita yung execution dito. Ayan. So, bakit siya nag-move dito? Basic principle din. So, na-develop mo na lahat. Ang purpose mo, i-activate naman lahat ng pieces eh. Ang rook, ma-activate mo lang yan sa open files online. Ito, nasa open file siya. Putting pressure here. Pero ito, may isang free, completely open file. Eh. Gusto niya i-occupy yan. Kaya siya nag-move dyan. Para i-occupy niyan, either this rook or this rook. The point is, kailangan unahan niyan lagi kung sino makakontrol. Okay? So, ako din, maghahabol siyempre ako ng development. Labas ka ng bishop. Titingnan mo kung mamili ka ng posisyon. Saan ba pwede bishop? Siyempre, hindi pwede dito, hindi pwede dito, hindi pwede dito. Lahat control. So, dalawang square lang. Maganda ba rito? Hindi, kasi bakit? Eh, binablock na itong pawn. Again, naghaharap ka ng open diagonals for your bishop. So, ito lang. Viable. Ayan na. Kinontrol niya na. So, may dalawang control na siya, di ba? So, again, dapat natin contest yan. Dapat natin ilaban yan. So, tumira muna ako dito. So, to secure, sigurado yung safe ng pawn na to. Hindi siya hanging. Okay? But eventually, kailangan natin i-challenge to. And also, ang purpose na ito is that, sinasabi ko nga, itong bishop is expected to be more powerful than those two knights. Eliminate na natin ibang pieces para wala ng panggulo. Para wala na siyang para purely bishop versus knight na mangyayari. So, ang purpose naman natin ito, ang ating plan naman, bagong plan, is to exchange pieces. Wag lang yung bishop at knight. Kasi yun nga advantage natin eh. So, exchange the rooks and the queen. And then, doon na natin ma-advantage yung bishop natin. Yung mobility ng bishop. Speed and mobility. As you can see, itong knight na to, control niya itong square na to, itong square na to. Itong knight na to, control niya yung square na to, square na to, ito. Or tingnan nyo yung pair of bishops, gano'n ka-powerful yung pair of bishops. Diagonal na to, doon. Tapos, ito pa. Halos, kainin niya na lahat yung board. So, ayan, pile up. So, again, basic yan. So, makikita mo lumalabas yung mga instinct basic knowledge. Pag, is mag-pile up ka doon sa open file. Ngayon, sabi ko, gusto ko i-contest yan, di ba? Gusto ko, so, ideal ko i-contest yan dito. Kaya ito, ang problema, pag kinain yan, tapos hindi mo makain pabalik. Bakit? Maghahang to. Again, kunyari, sorry. Gusto kong pumunta dito. Diba? Bago ko umilos, sabi ko, i-check mo. Ano ba yung changes? Ano yung mga bibitawan niya? Ito, bibitawan niya to. At yan is under attack. So, pag ginawa mo kagad yan, kakainin yan. So, laging maging habit kayo bago kayo gumalaw. Check nyo kung ano yung iniiwan na squares or pieces undefended nung nung gagawin nyo. Ito, pinush mo na. So, this rook is now free. Okay? So,
Yan. So, again, ano yung plan natin? Ang plan natin, para ma-maximize natin yung powers ng bishops versus knight, tanggalin na natin ibang pyesa. Pwede makagulo. So, exchanges ang ating plan. So, yan siya. Okay? So, kita nyo, nag-move yung bar. Okay? Bakit nag-move yung bar? Pumila siya sa x-ray. Yan o, x-ray, di ba? Pero hindi ko nakita yan kasi bulit yan eh. Hindi ko kagad nakita kasi nakastick ako doon sa plan. So, ano yung plan natin? Exchange pa. Pero ito, completely winning na yan. Tingnan mo yung power ng bishop. Oh. Nakatalon. Knight ba makakatalon kagad dyan? Kung knight to eh, di ba? Kunyari gusto mo pumunta sa same square. Oh, ang bishop, isang talon lang nasa kabilang side na kagad. Di ba? So, pero hindi ko nakita yan kasi nag-stick ako sa plan at ito, tandaan yung bullet. Sabihin you have only a few seconds. Pagkatira na makikita mo. Diba? Makikita mo, tinira niya yan. 10 seconds ang kinain niya. Diba? Ako 3 seconds. Kasi nag-stick ako doon sa plan natin. Eliminate yung pieces. Okay? So, ito, maneuver siya ng knight. Ito, ano yung nangyari dyan? Binitawan niya to, binitawan niya to, binitawan niya to. Wala ka namang ma-execute. Pero anong plan nito? Yung plan niya dito pumesto. Okay? So, para saan? Para eliminate yung at least pair ang bishops na buwasan. Pero tuloy tayo. Saan natin? Exchange muna natin lahat. Ngayon yung queen para wala na siya. Diba? So, slight advantage pa rin. Na-achieve na natin yung goal natin. So, that's 2 bishops versus knight. Okay? Diyan na natin i-utilize yung mobility ng bishops. At this is open. Okay? So, ayan, para mabawasan yung pair of bishops, mapilay. Of course, hindi tayo papayag. Papayag lang tayo makapag-exchange pag meron na tayong nakuhang kalamangan. Anong usually material, of course. Paglamang na tayo ng pawn, di ba? Kung makipag-exchange na mo ng hindi ka pa advantage ng material o sa posisyon. So, baba mo na para defensado to. Umalis siya dito kasi wala siyang use dyan. Diba? So, now we can drive them back. Okay? So, ito, syempre, basic lang, na-atake. Defense. Okay? Ang problema dito, blinak niya yung bishop mo. Okay? So, again, sabi ko ang bishop malakas pag open line. So, open files, open position. This one, medyo cramp pa siya ngayon, pero mobile naman itong mga pawn na ito. Pwede mo siya i-move yan. Hindi naman katulad natin na lock. So, this is still open position. Pwede mo pang pakawalan yung bishop mo. Nakuha yung sobrang lakas. So, nanggugulo lang siya. Yan. Under pressure. Okay? Again, ito. Yan, push. Actually, mali ang push. So, bakit? Again, titignan mo kung ano yung kikilos mo. Pag push ng pawn, nirelease niya, bumitaw siya sa pawn na to. So, naging vulnerable yan. So, kaya siya nakatanim dito. At yung knight na nasa gitna, is napakalakas niyan. Diyan, pwede mo sabihin equal or more powerful pa sa bishop yan kasi ang lakas, naka-range, protected, gitang-gitna, control niya several squares. Okay? So, ang best dito, kasi bumaba ng konti, nag-equalize ang pinush. Best dito is defensehan muna. Okay? Tapos palayasin muna yung knight. Tapos tsaka ka na mag-create ang push para hindi siya nakatanon dito. So, ayan. So, ayan, pumesa na doon. Okay? So, ngayon, since this is endgame na, paano sa endgame? Wala nang queen, wala nang rook. Yung king mo, relative safe na, hindi, mahirap matihin niya na yan kasi wala nang pieces to checkmate it. Nagiging very useful ang king pag endgame na kasi since hindi na siya kagad mamamate, pwede mo na siya gamitin as attacking piece. Ina-activate na yan, sinicentralize kaya yan. Yan o, centralized na. Diba? So, anong purpose ko? Ito naman. So, pwede ko atakin na, kainin na. Bakit ko i-exchange siya? Kasi lalamang na ako ng pawn. So, okay lang sa exchange kasi lamang na ng pawn. So, so lang yan. So, gagamitin mo yung bishop mo to harass, attack. Then, pag lamang ka na, of course, ang rule, pag lamang ka na si PSI is exchange pieces. Okay, so ito, ang plano niya. Ito, maneuver, di ba? So, ikaw naman, kailangan mo rin maneuver yung bishop mo.
So, ang initial plan natin, kaya pwede natin hari natin put pressure dito sa knight ng bakla sa sentro at eliminate yan. Panalo tayong pawn. So, tuloy lang sa plano. Of course, depensa niya yan. Okay? So, maghanap na tayo ng weaknesses ng kalaban. Since our bishops are very mobile, sabi ko, long range and mobile, we can get ano mga range, pwede atakin. Almost everything kasi black and dark and white squared yung bishop mo eh. So, pero ito ngayon yung parang nakabitin. Ito dalawang po na to. So, hindi mo siya matake from front kasi nakaharing yung knight. But, pwede mo siya atakin sa likod. So, doon ka na magpa-plan. Pwede tayo mag-maneuver dito. Pwede rin dito. Diba? The point is, gagawin tayong paraan para ihara siya. Kasi again, yung knight, pag defense siya sa side, hindi siya kagad makaka-defense sa other side. Hindi katulad ng bishop. Kaya pumunta yan dito, yan. Mamaneuver tayo dito. Takin natin to. Okay? Or ito. Ayan, so ito, of course, depensa lang natin yan. Tayo may king dyan. Ayan, kita mo, nagampasan na siya, activated yung king. And game na yun. It's additional attacking piece. Ang purpose na ito, sabi nga, bishop is malakas open lines. Ay useless kung nakablock yan. So, nagkikreate lang tayo ng open. This is now a weakness kasi wala nang po na pwedeng sumuporta sa kanya. Again, hanap natin paraan para sa kanya. Definitely, you can attack it from front. Ikot tayo. Ayan na. So, this one, pako na yung knight to defend that. Okay? And if this knight gets eliminated, we can win that pawn. So, that's the idea. Sabi ka, iniiwas natin na-exchange to kasi wala namang kailangan na-exchange lang natin. May compensation or meron tayong lamang. So, ito, pag in-exchange natin yan dyan, okay na exchange kasi babagsak na. Lamang na tayo ng pawn. Okay? Ayan. So, pwede na dito. Kaya lang, okay, makakakit din dito. So, ito, block natin kainin. Tapos, babagsak na to. Diba? So, ginawa niya, binigay na lang niya. So, ang suggestion nga dito ng computer, talon mo pa dito. So, kita mo gano'ng powerful. Oh. Pag lumipat to dito, layo na tinalon, nakatake na naman dito. Tapos ay natake nito, naglaga na yung mga pawn. Diba? So, kasi nga, ang hahaba ng range ng bishop. Pero ito, kaysa maneuver ko na, ganahin ko na to. Kasi pawn na yan eh. Oh. Bumaba pa, pero it's still winning. Okay, that's 1 point ahead. So, kinain niya. Okay. Ang purpose na natin ngayon, since lamang na tayo po, nag-change na yung purpose natin, hindi na i-maintain yung bishop. Ang purpose na natin ngayon is exchange all pieces so that pagpakinabang natin yung extra pawn advantage. Okay? 9 ko yan dito. Okay? Pagbalik, ano na yung purpose natin? Dahil lamang na tayo pawn, 1, 2, 3, 4, 5, 5 versus 4. Exchange. Diba? Kaya pag kinain mo yan dyan, may fix nga yung pawn niya. Pero still, we're a pawn up at mawawalan siya ng attacking piece. So, it simplifies everything. So, this is completely winning. Okay? Bakit? Meron kang extra pawn. Ngayon, paano mo ipapanalo yan? Yung extra pawn mo. Laging, pag ganyan na at lamang ka ng pawn, magkakreate ka ng pass pawn. Okay? So, right now, meron kang pass pawn. Ito, hindi to pass pawn. Although clear yung harap niya, pinaprevent siya mabante na itong pawn na to. Ito din, kasi merong mabante. Pero pwede tayo mag-create ng pass pawn. Okay? So, for example, in this dito, tira ka lang ng tira, mabante kang ganito. Wala na, biglang tabla. Bakit? Hindi ka na makarate ang pass mo. Pupush siya dyan, hindi mo na maabante ito. Kasi kakainin. Okay? So, way to create a pass pawn, of course, push mo yung walang katapat para hindi siya maharangan. Saka mo push, saka dito. Diba? Para hindi ma-block. Ito mo, one move lang, sayang na yung pinaghirapan mo lahat. Wala na, tabla na. Hindi ka na makabante. Kahit lamang ka ng pawn, hindi mo na mabante. This is tinatawag na backward pawn. Okay, so ang ginawa ko muna, of course, activate paunahan ng king sa center yan. Yan, kita mo. Nauna ko siya, dismabante. Pero syempre, ito-drive niya away ako. Ngayon, sa ka-atras. Dito ka-atras, syempre, para hindi naman makapasok yung king. So, pag ganyan, yan na. So, nandito na tayo sa position. Winning position, paano execute. Again, pag ikaw tira ka lang ng tira, nakakahanap ka ng i-abante, nabante mo ito, wala na, tabla na.
Hindi mo na mabante to. Again, we're in the same position. Para mag-create ka ng pass pawn, ito nga bante mo, yung tinira. Diba? Pag kinain niya yan, kinain, mayroon ka ng pass pawn dito. Pag hindi naman niya intindihan, abante mo yan, may pass pawn ka na naman. Queen. Okay, so kinain niya yan. Kinain niya yan, completely winning. So, pagka-create mo ng pass pawn, usually, hindi naman talaga nagpo-promote yan. Usually, ang purpose ng pass pawn mo is, unless pa ba yan ang kalaban, is a decoy. Para ma-drive away yung king sa other side of the board. At dun ka kakain. So, pinapakain mo lang tong pawn na yan. Kung naman yung queening mo. Kaya nga yung outside pass pawn is very powerful. This is outside na. Nasa corner, sa gilid. Kasi walang magagawa ang kalaban dyan kundi habulin. At pag hinabol niya yan, mapapabayaan niya ni other side ng board. So, tama yan. Pinabayaan ko na nga yan. Binigay ko na yan. Kasi, kailangan niya habulin to. Priority niya. So, ito rin natin. Kunyari, kinain niya to. Okay? Pupush pa rin natin. Magpo-promote na yan. So, kailangan niya habulin. Pag ginabal niya gano'n, hindi mo na ipupush yan. Naabutan na rin yan eh. Na-serve niya na yung purpose niya to deflect the king. Okay? Grabe engine, no? Calculate niya, mate in 21. So, this one, hindi naman siya pwede bumalik dito. Magpo-promote na yan. So, habulin niya. Deflected na siya. Kaya mo na yung kainin niya. Hindi niya na, ayan na. Hindi niya na ano yan. There's no way na. Or ito. So, review tayo. Okay? Basic knowledge of Pillader. Ginagamit yung Pillader pag yung kalaban mo is mas malakas sa'yo. Kasi nabobore sila sa position. Masyadong solid. Okay? Or katulad nito, bullet to, mabilisan yung oras. Siyempre, kung mas alam mo yung opening, mas lamang ka. Tapos ito kasi napaka-simple intindihin. Although, yun nga, may konting disadvantage lagi ang block dito. Pero hindi nyo may utilize siya katulad nito sa bullet. Or yung kalaban naman, sa sobrang gigil niya, nag-overextend yung pieces niya para atakihin. So, saan uli yung Philidor? Dito nag-umpisa yan. Pawn depensa dito. Imbis na knight, pinandidepensa. O kaya dito, Petrov, sumasabay ng counter-attack. O, di ba? Ito tinitira. So, this is immediately slightly disadvantageous sa black. Pero ang hirap biyakin. So, kailangan niya mag-open. Okay, again, summary lang tayo. Knight dito to defend it. Okay, normally, bishop dito. Pag dito kagad, kailangan may push kagad po na to prevent yung pawn takes pawn. Okay. Pag dito kagad. Para pag pawn takes pawn, hindi makatalon yung queen. Okay? Kung sakaling dito naman siya, dito. Diba? Sakaling put pressure dito, hanap ka ng exchanges. Pag may exchange, wala na. Drawish na. Siyempre, kalaban mo, wala ka sa'yo. Ayaw niya, nandro. Magpipilit siya. Magiging prone siya to weaknesses. So, dito siya, purpose siya kainin, eh, nag-gain pa tayo ng tempo, talaga naman push natin ito. Ngayon, mali siya, dapat dito nag-maintain siya. Diba? So, ayan. Castle, ayan na. So, in this position, pag nakapag-castle ka na, either may slight advantage ka na as black or naka-equalize ka na. Okay, so, ngayon, naghanap tayo ng plan dito. Sabi ko lagi ka may plan. So, isang plan dyan, control mo yung open file, diba? Pero ngayon, nakita natin, is pwede natin huliin or exchange yung mga bishop. Kasi nga, ang bishop's more powerful than knight on open positions. Kaya on close positions, ang advantage ang knight. So, alam niya na, again, sinasabi ko, bago ka tumira, gusto natin kunin yung bishop, check mo muna yung mga bibitaw mo. Bibitaw mo ito square na ito, bibitin. So, para matuloy natin yung plan natin, puprotectionan mo yan. Kaya tayo queen. Okay? So, yan, kinuha natin. Kinain na natin. Oh, bago tayo move dyan, check mo muna. Binitawan to, pero ito is protected. So, okay na. Okay. Kahit tumira dito, titira mo lagi yung huling tira kalaban. Ang purpose niya dyan, hindi mo sa titira yun dyan eh. Mamamaneuver siya dito. Siyempre, hindi naman siya pipunta dito. So, prevent natin. Pero bago yan, edi kainin muna natin. Tuloy natin yung plan natin, limit bishop. Kuha na natin yung pair bishop.
para magamit natin ng gusto, tanggalin natin yung ibang pyesa. So, magiging 2 bishops versus 2 knights. Okay. Exchange. Of course, alam niya na. Ito yung better, syempre. Purchase bullet, di nakita. Ito, completely winning. Cross up pin. Ayan na. So, iwasan natin makuha yung pair bishop. Napaka-powerful niyan. Unti-unti ma-drive away natin yung knight. At magamit natin. Again, ito. Diba? Hindi na double check pin. Naiwan natin yung square na ito vulnerable. Hindi kinuha niya. So, exchange mo lang or bibigay mo na yung pair bishop mo. Siguro mo lamang ka na ng pawn piece. Ayan na. So, ito, exchange mo na kasi lamang ka na ng pawn. So, meron din repensahan niya. So, hanap ka na naman weakness. Ang dali naman kamatake ng bishop kasi ang bibilis siya. Kita, pwede nga dito. Atake ka agad. So, yan. So, keep the position open para yung bishop mo madali magsayo-sayo, mag-move o napako na siya. Wala siya magkakabagsak na. Then, lamang ka na ng pawn. Pag lamang ka na ng pawn or material, kahit ano, exchange mo na lahat ng pieces. Dahil mo na sa endgame. At ang pass pawn, usually, ang purpose ng pass pawn is to deflect the king away from the other side of the board. Create a pass pawn. Again, mag dito. Backward. And then, deflect the king. So, yun lang.